Nakakaiyak, nakakakilig. Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw po mga kamorkada. Ako po pala si Joy, 46 years old at isang office secretary dito sa aming probinsya. Christmas person po talaga ako. Lumaki ako na talagang pinaghahandaan ng Pasko. Kaya naman nung nagkapamilya ako, ay sinasabi ko sa sarili ko na ipapasa ko sa mga magiging anak ko ang mga Christmas traditions na kinalakihan ko. Nagawa ko naman yon para sa panganay ko na si Nico at sabi ko ay gagawin ko rin yon para sa mga magiging kapatid niya. Pero pagkatapos kong maipanganak si Nico ay nahirapan na uli akong magbuntis. Dinasalan ko ang lahat ng santo at inatendan lahat ng misa sa simbang gabi. At pagkatapos nga ng 17 years ay winelcome namin sa mundo ang baby boy na si Jessie. Halos wala akong paglagyan ng saya ko nung dumating si Jessie at excited akong i-celebrate ang first Christmas niya. Pero isang pangyayari pala ang susubok sa amin. Nico, check mo nga kung anong kulay ang Christmas lights. Yellow lang, ma. Hanap ka nga nung iba't ibang kulay. Wait lang. Ito, ma, oh. Meron pero mas mahal. Patingin nga. Hindi okay to. Tara na, kuha tayo ng mga garlands tsaka mga Christmas balls. Sirang-sira na yung mga Christmas balls natin sa bahay. Tsaka nung yung medyas. Anong medyas? Yung lalagyan nyo ng regalo para sa akin. Ang laki-laki mo na, magsasabit ka pa ng medyas sa Christmas tree. Okay, sige na nga. Bilis ka usap, ha. Hindi pa naman ako malaki, ma. 17 pa nga lang ako, eh. Pag nag-18 na ako sa January, konti na lang magpapapasko sa akin kasi sasabihin nila matanda na ako. Baka nga si Lola Isay na lang magbigay sa akin ng regalo, eh. Ay, sige na. Ang dami pang sinasabi, eh. Tsaka maghanap ka rin pala ng pwedeng ipang regalo kay Lola Isay. For sure, magbibigay na naman yun sa atin ng kung ano-ano. Nakakahiya naman kung wala tayong pamasko. Okay. Tumatawag si Papa. Akin na. Hello? Hello? Mahal, anong oras kayo uwi? Pauwi na kami maya-maya, mahal. Sige, bilisan nyo ha. Umiiyak na si Jessie eh. Hindi ko patahan. Okay, sige, bye-bye. Bye-bye. Tara, Nico, bilisan na natin. Mama, okay lang ba tong garland dito? Okay na yan. Ilagay mo na yung Christmas lights. Magpatulong ka sa papa mo. Papa! Shh! Huwag ka sumigaw. Baka magising na naman ang kapatid mo. Joy! Ay, si Lola Isay yan. Lola Isay, ano pong atin? Nako, may dala akong ulam. Ang dami kasi nung sinigang na naluto ko. Wow, thank you po. Oh, kumusta ang baby nyo? Ayun, tulog po dun sa crib niya. Kanina pa umiiyak eh. Maigi naman. Aba, parang ang dami nyo ng dekorasyon ngayong Pasko ah. Opo. Medyo late na nga eh. Dati, October pa lang may decorations na kami. Ngayong December na, bago pa lang kami nagtatayo ng Christmas tree. Sus naman, okay lang yon. Kesa naman kung kailan Pasko, saka kayo magde-decorate. May mga bisita ba kayo sa Pasko? Wala nga po eh. Kayo po ba? Nako, wala rin. Alam mo namang nasa abroad na ang mga apo ko. O sige ha, mauuna na muna ako. Kakain na rin kasi ako eh. Sige po. Loko ka talaga, mahal. Tinanong mo pa kung may bisita si Lola Isay sa Pasko. Alam mo namang wala na siyang ibang kamag-anak. Pasensya ka na, nakalimutan ko kasi. Ang tanda ko lang may mga apo siya. Akala ko uuwi sila. Hindi na, nagpapadala lang ng pera yung mga yun paminsan-minsan. Aanhin naman ni Lola Isay ang pera ang yaman-yaman na niya. Ang laki-laki pa ng pensyon niya. Nico, wag mo na istorbohin yung kapatid mo.
Hindi ko po inistorbo. Ay, kakatulog lang yan. Umiiyak na naman. Mama, may sakit ba si Jessie? Bakit parang init niya? Teka, oo nga no. Ay, mahal, pakikuha nga yung thermometer. Baka naman gutom lang. Hindi mainit talaga siya. Nag-aapoy siya sa lagnat to. Mga kamorkada, nung una akala namin ay simpleng lagnat lang. Dinala namin siya sa doktor at niresetahan kami ng mga gamot. Hindi ko matukoy kung saan niya nakuha ang sakit niya dahil maingat at malinis naman kami sa bahay. Kampante ako nagagaling siya agad pero nagtuloy-tuloy ang sakit niya at tila mas lumala pa. Tahan na, Jessie. Tahan na. Andito na si Mama. 38.7 yung lagnat niya. Oh, Jessie, tahan na, please. Baka naman gutom na ulit siya. Kakadede lang niya eh. Lola Isay, pasok po kayo. Parang ilang araw nang iyak ang baby niyo ah. Oo nga po 2 araw na po kasing nilalagnat. Dinala niyo na ba sa doktor? Opo, niresetahan na po siya ng gamot pero ang taas pa rin ang lagnat niya. Ay nako, bakit kaya? Hindi rin po namin alam eh. Oh, halika Jessie. Tahan na bunso. Kayo lang pala makakapagpatahan, Lola. Teka, ano bang temperature niya? Parang ang taas talaga ng lagnat niya. 38.7 po. Ay nako, kawawa namang bata. Antok na siguro kaso hindi makatulog kasi nga masama ang pakiramdam. Kaya nga po O sige, i-monitor ninyo ng maigi ha. Lagi nyong i-check ang temperature at saka dapat laging nasa tamang oras ng pagpapainom ng gamot. Opo. Teka. Naku naman. Pumupo na ata siya. Ay, oo nga. Saan ko ba pwedeng ihiga para mapaltan nyo kaagad ng diaper? Dito na lang po. Lagnat lang naman? Hindi naman ba siya sinisipon, inuubo o nagtatae? Wala naman pong ubo at sipon pero parang nagtatai din siya Nako, basta i-monitor nyo ng maigi kasi kapag nagtuloy-tuloy pa yan, dalhin nyo na sa ospital. Sige po, thank you po, Lola. Philip! Bumangon ka dyan. Bakit? 39.2 na yung lagnat ni Jessie tapos mayat-maya pa rin siyang pumupupo. Ha? Napainom mo na ba ng gamot? Oo, dalhin na natin sa ospital. Sige, anong oras na ba? 2:00. Teka, sira yung sasakyan May masasakyan pa kaya tayo? Kung bumabangon ka kaya dyan para magawa natin ng paraan. Ito na, sorry. Pumunta tayo kay Lola Isay. Tanungin mo baka pwede nating hiramin yung kotse niya. Oh, sige. Teka, kukuha lang ako ng mga gamit ni Jessie. Bilisan mo! Nico! Po? Dadalhin na namin sa ospital si Jessie ha. Dito ka muna. Babalik din agad si Papa. Ihahatid niya lang kami. Ano po nangyari kay Jessie? Ang taas na ng lagnat niya O gusto mo ba doon ka muna sa bahay ng Lola Isay para may kasama ka? Oh, sige po. Tara na. Okay na yung mga gamit. Halika na. Nico, buksan mo yung payong. Medyo umaambon Tahan na, Jessie. Pupunta na tayong ospital. Tahan na. Kumatok ka, Philip. Bilis! Lola Isay! Baka po tulog pa si Lola. Lola Isay! Buisit. Tulog pa nga yata. Lola! Oh, bakit? Madaling araw na. Ano bang meron? Lola, ang taas na po lalo ng lagnat ni Jessie. Isira po kasi yung sasakyan namin. Pwede po kayong mahiram yung inyo? Ay nako, oo naman.
Teka, pumasok muna kayo at kukunin ko yung susi. At saka kung okay lang po, pwede po kayang dito muna si Nico. Wala po kasing kasama sa bahay eh. Oo naman, ako nang bahala sa kanya. Oh, eto na ang susi, ha? Salamat po. Mag-iingat ka sa pagdadrive, Philip, ha? Opo. Sige na, umuna na kayo at kawawa ang bata, iyak na ng iyak. Salamat po, Lola Isay. Ay sus, mamaya na kayo magpasalamat. Pumunta na kayo ng ospital. Sige po. Nico, behave ka dito, ha? Opo. Una na po kami. Mga kamorkada, sobrang laki ng pasasalamat ko kay Lola Isay. Matagal na namin siyang kapitbahay at hindi man kami magkamag-anak ay napakabuti ng trato niya sa akin at sa pamilya ko. Dahil nga pareho na rin kaming ulila ni Philip, ay si Lola Isay na yung tinatrato naming nanay. Nasa abroad naman ang pamilya niya, kaya alam kong kami na rin yung mga tinuturing niyang anak niya. Pagkatapos nga ng gabing yon, ay nai-admit na namin si Jessie sa public hospital dito sa amin. Kabado ako pero mataas ang kumpiyansa ko na agad siyang gagaling. Pero hindi yun ang nangyari. Nagtuloy-tuloy pa rin ang lagnat niya at nasweruhan na rin siya. Hello po, Mami. Good afternoon po. Hello po. Gamot po ba ulit? Yes po. Nurse, gaano katagal pa po kaya siyang magte-take ng mga gamot? Ang dami na po kasi eh. May paracetamol, meron pang yung para sa tiyan niya, tapos ngayon may antibiotics na. Hanggang sa umayos na po yung kondisyon niya. Mag-iisang linggo na po kasi siya dito eh. Parang hindi naman po siya gumagaling. Hintayin na lang po natin may effect yung antibiotics. I-monitor po natin para makita kung aayos yung kondisyon niya. Sige po. Sige po, ituturo ko na po sa swero. Okay po. Tana, pinapagaling ka na ni Ate Nurse. Diba, Ate Nurse, gagaling na si Jessie? Yes po. Tahan na, baby. Tahan na. Magpi-play na lang kayo ni Kuya Nico mamaya. Play na lang kayo. Okay na po. Thank you po. Tawagin niyo lang po ako kung may iba pa kayong kailangan. Sige po. Salamat po. Joy? Lola Isay, kamusta po? Eto, may dala akong mga prutas para sa inyo. Kumusta si Jessie? Ito po, katuturok lang ng mga gamot. Si Philip at si Nico nasaan? Si Philip po, pinauwi ko muna kasi pinapakuha ko ng mga damit namin. Si Nico naman po nasa school. May pasok pa pala siya. Opo, sa December 18 pa po matatapos ang klase nila. Lagpas 1 linggo na rin pala, no? Nilalagnat pa rin ba si Jessie? Ngayon po, hindi na, pero kaninang umaga ang taas ulit ng lagnat niya eh. Pabalik-balik lang ho. Anong sabi ng doktor? Hindi raw po nila masabi kung ano yung eksaktong sakit ni Jessie. Ikaw ba? Kumusta ka? Kinakaya pa naman po. Yung mga gastusin ninyo ba rito? Kumusta? Kaya naman po. May health card naman po ako, kaya covered naman po. Naku, maigi naman. Basta kung may kailangan kayo, magsabi lang kayo sa akin, ha? Salamat po, Lola. Oh, Sorry po. Pagod lang. sige na. Magpahinga ka muna, ha? Ako nang magbabantay kay Jessie. Okay lang po ba? Oo naman. Sige na. Sorry po talaga sa abala, Lola. Naku naman, itong mga batang to. Sige na, umupo ka na dyan. Kumain ka. Pagkatapos, umidlip ka.
Basta kapag hindi pa rin umayos ang lagay niya, ilipat na lang natin siya sa mas maayos na ospital. Opo, Oh, yung tiyan ba niya okay na? hindi pa rin po eh. Mayat maya pa rin siyang pumupupo. Naaawa na nga po ako sa anak ko eh. Ang putla na niya oh. Nakaswero po eh. Ang sakit-sakit kaya niyan. Yun yung mga matatanda halos hindi kayanin yung sakit ng swero. Yung bata pa kaya, wala naman po akong magawa. Iiyak mo lang yan, Iha. Hindi ka pwedeng panghinaan ng loob kasi nanay ka. Pero pwede ka magpahinga, ha? Opo. Malamig ang simoy ng hangin, iba ang nakikita ko sa aking paningin. Ang dating ngiti pag ika'y babatiin, di ko na makita kahit ito ay hanapin. Ano na ba ang nangyari sa Paskong darating? Puno ng kabata ko, yan ang ating harapin. Ano ng lungkot ito damdamin, dahil sa bukas na di lang ang tatanggapin. Ipikit mo lang ang iyong mga mata, damhin mo lang ang pagmamahal mo sa kanya. Hindi mo nakakabuli-muli mong nakikita, lalo na pagmahal mo, padarama mong mahal ka niya. Mahal ka niya. Ang pamilyang nasa ibang bansa, pagsapit ng Pasko gusto lang mayakap ka. Pero dahil sa pagkakataon at sa nangyari sa panahon ngayon, Pasko puno ng saya. Iniiyak na lang niya mag-isa. Ibigit mo lang ang iyong mga mata, damhin mo lang ang pagmamahal
pagmamahal ka niya. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Hashtag Dear M.O.R. Santa Claus. Mga kamorkada, dumaan ang isang linggo pero walang naging pagbabago sa lagay ni Jessie. Nag-file na ako ng leave sa trabaho samantalang pinagsasabay ni Philip ang pagiging virtual assistant niya sa pagbabantay kay Jessie sa ospital. Araw-araw, malalang pagod, puyat at stress ang kinakalaban naming mag-asawa. May mga oras na talagang pakiramdam ko, ako naman yung magkakasakit. Pero alam kong hindi pwede dahil mas kailangan ako ng anak ko. Wala akong magawa kundi magdasal na sana ay gumaling na si Jessie. Mama! Nandiyan pa po ba kayo sa CR? Oo, saglit lang. Umiiyak po si Jessie eh. Oo, sige, palabas na ako. Ma? Umiyak ba kayo? Okay lang ako, nak. Tara na. Mama? Kahit wag niyo na pala akong bilhin ng regalo sa Pasko. Kahit wag mo na rin ako bilhin ng bagong damit o sapatos. O, bakit naman? Uy, idagdag niyo na lang yung pera para sa mga bayarin ni Jessie dito sa ospital. Ako naman, ang bait na kuya naman yan. Basta kung may pera ako, bibilhan pa rin kita. Thank you, Ma. Ayun na sila Papa tsaka si Nurse Rhea. Mahal. Hindi na, Jessie. Nahanap lang doon sila ng ugat. Anong nangyari? Bakit tatlo na silang nurse dito? Pumutok kasi yung ugat ni Jessie. Kaya ililipat nila yung swero. Ha? Tana, Jessie. Andito na si Mama, oh. Na Jessie, andito na si Mama. Nurse, matagal pa po ba? Wait lang po, sir. Ang hirap po kasing hanapan ng ugat ni baby. Ay! Nurse, parang ilang turok na po yan eh. Sorry po, ma'am. Super late po kasi ng ugat niya kaya hindi namin maiturok ng maayos. Chase, pakitawag nga si Alex. Mas magaling siya sa mga ganito eh. Teka, tatlo na kayo dito ah. Bakit po tatawag pa kayo ng ibang nurse? Pasensya na po, ma'am. Humahanap rin po kami ng ugat sa paa niya kasi mahirap talaga yung sa braso. Pati sa paa? Mahal, kalma lang. Ginagawa lang nila yung trabaho nila. Pasensya na. Okay na pala. Megs, pakihabol si Chase. Sabihin mo huwag nang tawagin si Alex. Okay na po, ma'am. Balik na lang po kami mamaya. Nagre-request din nga po pala si Doc ng blood test. Sige po, thank you. Ang taas pa rin ang lagnat niya, mahal. Ano pa bang pwede nating gawin? Isang linggo na tayo dito ah. Ilipat na kaya natin siya ng ospital. Pero saan naman? Doon sa may mas maayos na serbisyo, kahit mas mahal, okay lang. Maglo-loan na lang ako ng pambayad. Sige, itatanong ko yung process kung paano paglipat. Good morning po, Mommy, Daddy. Magbibigay lang po ako ng gamot sa swero. Sige po. Nurse Rhea, hindi po kasi umaayos yung lagay ng anak namin. Balak na po sana naming ilipat ng ospital. Pwede naman po. Pero itatanong ko rin po muna kay Doc. Kasi may hinihintay po tayong results ng blood test eh. Sige po. Sige po, i-ano ko lang po yung gamot. Okay po. Philip? Joy? Lola Isay. Oh, kumusta si Jessie? Ito po, tulog. Okay na po. Balik na lang po ako mamaya. Sige po, salamat. Maayos na ba siya? Ayun nga po tumigil na yung pagtatai niya pero pabalik-balik pa rin po yung lagnat niya. Gumagaling ba siya rito? Parang hindi nga po, Lola Awang-awa na po ako sa anak ko. Ilipat na kaya natin siya sa ibang ospital.
Ayun nga po yung sinasabi ko kay Philip eh. Sinabi na rin namin kay Nurse Rhea pero i-check pa raw muna niya kay Doc. Ano raw bang sabi? Wala pa po eh. Hello po uli. Mami, Daddy, nakausap ko na po si Doc and ang suggestion niya po is hintayin po muna natin yung results ng blood test. Kailan daw po namin makukuha yung results? Mga ilang araw to 1 week din po. Ilang araw? Parang hindi na po namin kayang maghintay ng ganun. Yun po kasi yung nirecommend ni Doc eh. Nurse Rhea, baka hindi na kayanin ng anak ko yung 1 linggo. Hirap na siya dito, oh. Naiintindihan ko naman po. Mahal! Joy! Bakit? Si Jessie, nagkukumbulsyon! Po? Diyos ko, ang bata! Excuse me po. Jessie! Mga kamorkada, kaya kong tiisin yung puyat at pagod. Pero ang hindi ko kaya ay yung araw-araw marinig yung iyak ng anak ko. Dahil sa kung ano-anong karamdaman. Awang-awa ako sa kanya. Tuwing umiiyak si Jessie kapag tinurukan siya ng gamot, pinipigilan ko rin ang magluha ako. At dahil hindi na nga ako kontento sa kung paano ginagamot ng ospital na yun si Jessie, ay minabuti kong sundin ang payo ni Lola Isay at ilipat na siya sa isang private hospital. Dahil nasa probinsya kami ay kinailangan naming bumiyahe ng 3 oras para lang makapunta sa isang mas maayos na ospital. Kumuha na rin kami ng isang private room para mas maging komportable para kay Jessie. Oo, mas mahal at alam kong igagapang naming mag-asawa ang pambayad ng hospital bills ni Jessie. Pero nung mga oras na yon ay hindi ko na naisip yung pera. Ang tanging nasa isip ko ay kailangang gumaling ng anak ko. Mahal, sigurado ba tayong hindi na natin hihintayin yung blood test? Philip naman, pasakay na tayo ng ambulansya, oh. Sorry, nag-overthink lang ako. Ako rin, kaya nga lilipat na tayo. Di ba kasi kapag hindi pa tayo umalis sa ospital na yan, baka sa morgue na natin mailipat yung anak natin. Joy! Huwag ka namang magsalita ng ganun. Mama, Nag-aaway ba kayo? Ngayon pa kayo mag-aaway ng mag-asawa kung kailan kailangan kayo pareho ng mga anak ninyo? Tigilan nyo na yan! Alam kong pareho kayong pagod at takot. Pero hindi nyo pwedeng pairalin ang ganyang pag-uugali. Umayos kayo! Sorry po. Sorry, Paula. Sige na, sumakay na kayo. Ako nang bahala kay Nico. Nico, behave ka lang, ha? Sige na, umuna na kayo ha. Mag-ingat kayo. Mabuti na lang po talaga, inilipat nyo na si baby. Hindi po kasi tama yung meds na binigay sa kanya, kaya siguro hindi siya gumagaling. Diyos ko, takot na nga po ako eh. Lagpas 1 linggo na kami doon pero walang nangyayari. Don't worry po, we'll do our best to treat baby Jessie. Mag-run lang po kami ng tests and we'll get back to you. Sige po. Okay po, if you need me po, just click the button dito. Sige po, thank you. Mahal, approve na ba yung loan mo? Hindi pa nga eh, nihintay ko pa. Tumatawag si Lola Isay. Hello po? Oh, hello. Nasa ospital na ba kayo? Opo, kanina pa po. Kumusta naman? Okay naman po. Naasikaso naman na po siya ng mga doktor at nurse dito. Ang bilis nga po eh. Yung pagtuturok na nilang swero dito, 1 turok lang okay na. Naku, mabuti naman. Si Jessie, hindi naman ba umiyak? Hindi naman po. Mahimbing po ang tulog niya. Ay, okay naman ba yung kwarto ninyo? Okay naman po, hindi na ganun kainit.
O sige, basta yung pera, saka nyo na alalahanin. Ang mahalaga ngayon gumaling si Jessie. Oo nga po nag-file na naman po ako ng loan. Hinihintay ko na lang po ma-approve. Sana po talaga gumaling na siya dito. Ang sabi kasi ng mga nurse dito, mali yung mga naibigay na gamot sa kanya sa ospital dyan. Ano? Diyos ko talaga. Delikado yun Buti na lang talaga na ilipat natin. Paano kung napaano si Jessie? Paano kung lalong lumala yung lagay niya? Kaya nga po 6 na buwan pa lang yung bata. Napakaselan pa ng kalagayan niya. Paano kung mamatay yon? Lola? Ay, sorry. Tumataas ang presyon ko Nakakagalit yung ganon. Pero at least po wala na siya sa ospital na yon. Sana talaga gumaling na siya dito. Nako, sana nga. O sige na Pahinga na muna kayo dyan. Balitaan nyo na lang ako. Opo, sige po. Halika nga dito. Pagod lang ako. Alam ko. First Christmas niya to Dapat wala siya sa ospital Dapat nasa bahay siya. Binibilhan na natin ang mga bagong gamit sa Pasko. Magagawa pa rin naman natin yun Paano kung hindi? Joy, ano ba? Bawal ka magsalita ng ganyan. Kung pwede lang sanang ako na lang. Kung pwede lang na ako na lang yung sweruhan ako na lang yung magkasakit. Awang-awa na ako kay Jessie. I know. Gagaling si Jessie. Promise. Tuwing umiiyak siya, pinipigilan ko yung sarili kong lumuha kasi alam kong hindi ako pwedeng panghinaan ng loob. Pero pagod na akong makitang nasasakatan yung anak ko. Gusto kong magalit pero anong magagawa ng galit ko? Ipinagdasal ko siya Kada Pasko, kada birthday, ang wish ko sana mabigyan ulit tayo ng anak. 17 years tayong naghintay para magkaroon ng pangalawang anak pero bakit naman ganito? 6 na buwan pa lang si Jessie. Sobrang ikli pa lang ng panahon na nasa atin siya pero ganito na agad. Puro pahirap na agad. Hindi ko alam kung paano babawasan lahat ng sakit na nararamdaman niya. Ang sakit na wala akong magawa, Philip. Ginawa mo naman ang lahat Kung galit ka, magalit ka. Kung napapagod ka, sabihin mo sa akin. Ako yung sasalo ng lahat ng trabaho para makapagpahinga ka. Kung gusto mong umiyak, ibuhos mo lahat. Kung gusto mong magdasal, magpapamisa pa ako. Wag na wag ka lang panghihinaan ng loob, Joy. Wag na wag mo lang susukuan si Jessie. Kailangan tayo ng bunso natin Gagaling si Jessie. Sisiguraduhin natin gagaling siya. Kasi hindi ko alam kung anong gagawin ko kung hindi. Sa awa naman ng Diyos ay gumaling din si Jessie pagkatapos ng halos 2 linggo. Napakalaking relief nung nakita kong nakakatawa na uli siya, nakikipaglaro at masiglang-masigla na uli. Nawala na lahat ng takot ko pero hindi ko pa rin magawang maging excited sa Pasko dahil may isa pa kaming problemang kailangang masolusyonan. Magaling ka na, Jessie, ha? Hindi na masakit tiyan mo? Ay, sus naman. Tatawa-tawa ka na ngayon, ha?
Maglalaro tayo, ha? Aba! Ang cute-cute mo! Kailan uwi niyo, ma? Malapit na, nak. Inaasikaso lang namin yung bill namin dito. Magkano ba yung babayaran natin, ma? Huwag mo na isipin, Nico. Kami na ng papa mo ang bahala doon. May 500 akong ipon dito, ma. Send ko sa inyo. Ay, sa'yo na yan, Nico. Pambili mo na yan kahit na anong gusto mo sa Pasko. Sure ka ba, ma? Oo, sige na. Kumain ka na muna dyan. Tatawagan ko lang din ang papa mo. Sige po. Love you, ma. I love you too. Magligpit ka dyan, ha? Opo. Oh, andito ka na pala. Tatawagan pa lang kita eh. Nakuha ko na pala yung bill natin. Oh, magkano? 97,000. Ha? May ipon naman ako. Tapos yung padala nila mama. Kaya lang, medyo kulang pa rin talaga. Ang mahal eh. Magkano yung kulang? Kalahati, nasa 48,000 pa. Hindi pa kasi na-approve yung loan ko. Tapos, ang liit ng sinahod ko kasi halos 3 linggo kong hindi nakapasok. May mga kakilala pa naman ako. Tatawagan ko kung pwedeng makautang muna. Oh, sige. Lalabas muna ako. Hello, Lola Isay? Joy, Apo? oh, kumusta si Jessie? Okay na pula. Masigla na uli. Ang likot na nga eh. Naririnig niyo po ba? Gusto rin atang makipag-usap sa inyo. Nako, umuwi ka na, Jessie. Miss na miss ka na namin ng kuya mo. Ay naku, uwing-uwi na nga rin po kami. Kaso hindi pa kami makalabas ng ospital. Gawa ho nung bills. Magkano ba? Umabot po ng 97,000 eh. Kompleto nyo na ba yung pambayad? Kalahati pa lang po. Hindi pa po kasi na-approve yung loan ko eh. Yun sana yung inaasahan kong ipambabayad namin. Pero nagdedilihensya na po si Philip. Wala ba dyang mga medical assistance? Meron naman po pero ang dami palang kailangan lakarin. Aabutin kami ng ilang araw sa pag-aasikaso. Di lalaki ho lalo yung bill namin. Sige. Meron bang susundo sa inyo paglabas niyo ng ospital? Baka po magko-commute na lang kami. Nako, baka mabinat si Jessie pag nag-commute kayo. Hindi naman po siguro. Ilang araw na rin naman po siyang walang lagnat. Ay, nako. Sige ha. Ingat kayo dyan. Apo, sige po. $48,000 plus 15,500 plus 3,000 plus 8,000. Kulang pa rin ang nasa 20,000 Tinawagan ko rin si ate kanina. Titingnan daw niya kung magkano yung mapapadala niya. Tinanong ko rin dun sa ibang nurse kung pwedeng lumipat na tayo sa mas murang kwarto. Kaso puno na rin daw lahat eh. Di bale, magagawa naman natin ng paraan. Ang inaalala ko kasi, habang mas tumatagal tayo dito, mas lumalaki rin yung bayarin natin. Mama? Papa? Oh, Nico! Lola Isay, Jessie! Shh! Baka magising ang kapatid mo, Nico. ano pong ginagawa niyo dito, Lola? Aba, di sinusundo kayo. Halos 2 linggo na kayo rito. Uwian na! Hindi pa po kami makakalabas pero malapit na naman po namin makumpleto yung pambayad sa bill. Okay na, nabayaran ko na. Po! Lola Isay, sobrang laki nun. Ay sus naman, yung pera ko, hindi ko yun mauubos sa buong buhay ko. Lalo ngayon sa edad ko. Lola, babayaran namin kayo. Mahal, i-transfer mo na lang kay Lola. Ay nako. Saka na yung mga bayaran na yan. Papasko ko na yun sa inyo. Umuwi na tayo. Dala ko na yung kotse para hindi na kayo mag-commute. Thank you po, Lola Isay. Nako, iiyakan mo pa ako, Philip. Sige, tara na. Kasi ikaw ang magdadrive. 1 linggo na lang at Pasko na. Ayaw ko namang dito kayo magpasko. Thank you po talaga, Lola Isay. Babawi ho kami. Ibabalik namin yung ibinayad nyo dito. Nako, pag-uumpugin ko kayong dalawa. Sinabi ng papasko ko yun eh. Sige po. Aayusin ko lang po yung mga gamit namin.
Lola Isay, pwede po sa amin na lang kayo mag Noche Buena. Oo nga po. Aba, kung okay lang sa inyo, di pwedeng pwede. Para naman may kasama ako sa Noche Buena. Mga kamorkada, si Lola Isay ang naging Santa Claus namin nung Paskong yon. Malaki ang utang na loob namin sa kanya dahil siya ang tumayong nanay namin ni Philip at Lola, kina Nico at Jessie. Kasama namin siyang nag-celebrate ng Paskong yon at ng mga sumunod pang Pasko. Pati yung ibang mahahalagang celebrations gaya ng New Year at birthdays ay sama-sama na rin naming sineselebrate. Ngayon ay masigla at malusog na ulit si Jessie. Mas naging maingat at malinis na rin kaming pamilya sa bahay para masigurong hindi na mauulit ang nangyari. Dito ko na rin po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at Merry Christmas. Lubos na gumagalang, Joy. Sa mundo na ang laki-laki, lahat na lang ay kay taas-taas. Bakit ba laging kabado? Wala na nga bang sigurado? Bakit ba laging naliliit? Feeling tuloy walang makakamit. Pero sa aming puso may laban na di susuko. Laban ready sa paglaki, ano man ang mangyari. Sa mataas di atras, kayang-kaya mo din lahat. Ito ang aming laban. Ang lagi kong hirit, may fighting spirit. Ako ay may laban, I'll be shouting. Laban lang fighting. Ang lagi kong hirit, may fighting spirit. Ako ay may laban, I'll be shouting. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. Alam naman kung kami ay palaban, lahat ng aral tinatandaan. Sa tapang na ito, tuloy-tuloy di susuko. Laban ready sa paglaki, ano man ang mangyari. Sa mataas di atras, kayang-kaya mo din lahat. Ito ang aming laban. Ang lagi kong hirit, may fighting spirit. Ako ay may laban, I'll be shouting. Laban lang fighting. Ang lagi kong hirit, may fighting spirit. Ako ay may laban, I'll be shouting. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. La 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 laban. La 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 laban. La 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 laban. Laban lang fighting. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Santa Claus